Ate ni Kim Chiu na si Lakam or Lakambini Chiu spotted sa NAIA Terminal 3 nitong isang araw. Usap-usapan ngayon sa social media ang kapatid ni Kim Chiu na si Lakam kung saan nakuhanan ito ng video habang nasa airport at tila papaalis ng bansa. Mapapansin rin na marami itong dalang bagahe senyales na magtatagal ito sa kanyang patutunguhan. Kuha ang nasabing video ilang araw matapos mag-file ni Kim na kasong qualified theft laban sa sariling kapatid. Hinala tuloy ng mga netizens na tila tumakas na si Lakam para makaiwas sa mga kasong isinampa ni Kim. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring ibinibigay na pahayag si Lakam hinggil sa kasong isinampa ng kapatid. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalala at suporta ang mga kaibigan ni Kim na sila Bella Padilla at Angelica, panganiban sa matinding pagsubok na pinagdaraanan ngayon ni Kim Chiu. Hey Kim. Of course, nandiyan lang ako for her. But, yung topic, yung issue kasi is very sensitive. Ayokong maki-involve. Ayoko talaga. But as a friend, alam niya kung ano yung pwede kong ibigay na suporta. Sa latest post niya kasi doon sa reels niya parang sinasabi na ayaw niya matawag na strong, tapos kailangan niya ng love, support, and understanding. So nandoon ka doon sa mga... Okay, thank you. Thank you, Anje. About Kim, how do you support her now that to file the case? I mean, I've known about it for quite some time. That's why even before she filed. Yeah, that's why I flew to Cebu a few months ago, and I texted her on the day that it came out in the news. Also, I think it's harder kasi when people know about it, because obviously everybody has something to say. That's one of the cons of the internet. So, I just didn't want her to be parang alone. Ayoko na, not just alone, pero ayoko mag-feel niya na the world has something to say about what she's going through. Because obviously, you guys or we don't know all the details. So, I just don't want the world to feel unfair to Kim. So, I just, texted her na if she needs anything in here, and she knows that naman. O, ikaw nga raw niya kanya eh. Nilumabas sa Sokmed. Ikaw daw yung kasama niya nung nag-iiyak si Kim. Madami naman. I mean, I'm sure that she also has Kim has a very big support system kasi napaka-generous ni Kim na tao. So marami kaming nakaantabay. Not just me, Angelica's also there for her. Ang dami, si Twinkle, her sister, her brothers are here in town. So alam mo yun, si Direk Lauren lumipad dito sa Cebu nung lumipad ako. So marami po kaming naghihintay na parang magsabi lang si Kim na kailangan ko ng tulong. And, we're ready. How is she now? She's okay. She's working. Ang ganda ng alibay. Ang lakas ng suporta sa alibay. So, si Kim naman, I love her mindset na parang, kung ito yung problema ko, but I have to focus on this right now, then I focus on this right now. So you knew about the plan even before she filed the case? I wasn't privy to everything she was going to do. Right. Yeah. But kung nasa sitwasyon ka ni Kim, you will just do the same? Mag-file ka rin against your sister? I can't. At ito nga po yung kay Kim Chiu. Alam mo kasi pagka sinasabi sa atin ng ating kapwa na kayang-kaya mo yan, matapang ka naman, hindi ibibigay sa atin yan pag hindi natin kaya. Kung minsan yung gano'n, napakasarap nun, totoo yan. Pero kung minsan, di ba, parang nagdududa din tayo sa ating sarili kung kakayanin ba natin, di ba? Totoo. Lagi nga natin sinasabi na parang kung alam nyo lang. Alam mo may gano'n tayo, kung alam nyo lang, akala nyo lang, kaya-kaya. Iba itong nagaganap kay Kim Chiu ngayon. Wasak na ang kanyang bulsa, wasak pa ang kanyang puso. Kasi nga nakita naman natin na hindi naman po iba sa kanya talaga. Kadugo po niya ang kanyang kinasuhan. At yung kanyang pangyayari, napakasakit talaga sa kalooban yan. Kailangan lang gawin, di ba? Napakahirap harapin niya ng yung pera pa, pwede pa eh. Pero kasi yung kadugo mo, ayun ang pinakamahirap harapin, yung kadugo mo. Nasampahan mo ng gaso. Diyos ko, kahit pa sabihin natin na end or yung checking account nila. Kahit pa sabihin natin ganon, dapat kasi end lang no? Para dalawa silang pipirma. End or, parang binigyan mo na rin ng karapatan na makapag-withdraw yung ka-end or mo. Pero kahit pa po, yung tiwala po kasi, wala namang kasing halaga yon.
binigyan ka na nga ng pagkakataon na makakapag-withdraw ka kahit wala yung pirma ni Kim. Pero naman yung tiwala, sana yun naman ang binigyan natin ng importansya, di ba? Oo, yun ang napakahirap tanggapin ni Kim, nanay. Napakahirap niyang nguya, kumbaga sa pagkain, napakahirap niyang nguyain yung pangyayaring ito. Mahirap na lunukin, di ba? Mahirap lunukin yung ganon. Ito, tingnan natin. Ito yung kay Juris Doctor Channel. Tingnan natin kung ano masasabi niya. Ang bigat ng pinagdadaanan ni Kim Chiu. Halatang naglalaban ang puso at isip niya kung ano ba talaga ang tama. Madali ang para sa atin magsabi ng dapat ganito o dapat ganyan. Pero hindi naman tayo ang nasa sitwasyon. Ako mismo, ayoko mapunta sa ganitong posisyon. Dasal ko na lang na sana balang araw maayos din sana si Kim at nina Kim at Lakam ang lahat. Tama. Oo, yun naman ang ating kagustuhan, di ba? Oo, totoong may mga problema, totoong matindi ang dumating na paghamon sa kanila. Pero sana, no, at the end of the day, ika nga, manatili pa rin. Oo. At eto naman, nanay, gaya po ng sabi ko, si Ate Lakam po ay magiging certified indoor plant na lang. Wala nang sunshine, puro lilim na. Pindot pa more, sabi ni Wating-Wating. Pindot pa more. Ate B! Happy Monday! Monday na Monday pa lang. At sabi naman ni Miss Nags ng Belgium, ang double whammy ng heartbreak at financial struggle ni Kim ay magpapatibay pa lalo sa kanya. At sana malampasan po niya ang matitinding hamon sa buhay niyang ito. Kapit at tiwala lang sa nasa itaas. Hindi niya po tayo bibigyan ng pagsubok kung alam niyang hindi natin kakayanin. Totoo yan, Miss Nags, totoo. Pero kapag tayo ay nag-iisa na lang, nandun pa rin yung ating pag-iisip na sana kayanin ko to. Oo. Sana lang magpapakatapag ako, di ba? Parang ganon. Oo. At saka sa mga sitwasyong ganyan na hindi natin kasi alam kung hanggang katatag si Kim sa mga bagay-bagay na ganyan. Unang-una hindi natin alam kung magkano yung sangkot na halaga dito at kung paano naganap. Yun ang pinakamahirap di ba? Oo. Paanong nangyari na umabot sa ganong kalaking halaga yung nawawala kay Kim. Hindi natin alam yun Maaari yung pinagdaanan nito napakasaklap, di ba? Sabi ni Tita Nene Olanday, napakabigat ng pinagdadaanan ni Kim Chiu. Hindi biro ang napakalaking halaga na pinaghirapan niya. Kapit ka lang kay God, Kim. Get well soon, Tita, sabi ni Tita Nene Olanday. Naku, Tita Nene, 5 years ago pa ako nagkaroon ng lagnat. Awa ng Diyos, hindi ako sakitin. Pero wala ka palang magagawa pag talagang na. Kapag ang panahon na talaga ang Ay, nako. Ay, buong UK din daw, laganap na laganap ang may sakit. Sabi ni Wating-Wating, oo, anak, dito din yung pahalo-halo kasi na init-lamig, makulimlim. Tapos ako pa naman ang lagi nagsasabi, malaking imbitasyon po ito sa pagkakasakit. Kahapon pa lang naramdaman mo naman sa taping natin, di ba? Oo. Hindi ako ganun talaga kasigla. Sana hindi naramdam na, di ba? At live naman na nanonood ngayon si Dr. Juris. Ayan, si Doc Juris Channel. At sabi ni Dan Clavesillas, mas masakit po pagkadugo ang nangwasak ng puso mo kesa sa ibang tao. Lalo na po ngayon at halos pangalawang ina na niya si Lakam. Magpapasko pa naman. Hoping for your heart healing soon, Kim. Sabi ni Dan Clavesillas. At ang sabi ni Eddie Letada, bakit naman kaya nakagastos ng ganito kalaking pera itong sila Kambini? Totoo po kaya yung napanood kong isang vlog na nagsusugal daw itong si Ate Lakam. Eddie, lalabas din naman ang katotohanan, abangan na lang natin kung paano na ba nangyari yan. Hindi pangkaraniwang away magkapatid ang nangyari kay Kim at kay ate niya. Napakabigat, lahat ng emosyon sinalo ni Kim. Kawawa naman, sana malampasan niya. Magpakatatag siya at maraming panalangin ang kailangan niya. Sabi ni Tita Julie Paras, totoo yan, malaking bagay ang panalangin.